Ayan, so good day po sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw may bisita tayo, ang nagbabalik. Long time no si sir, ano? Ayan, so sir, pakilala ka sa kanila. Ako po si Kapogi Farmer, aka Kapogi Farmer, na nag-avail last nung December kay Sir Cap, Mang Mags, ng RTL ng para sa February noon. Ngayon muling nagbabalik para sa expansion. Pero konti lang kasi yung budget alam natin makipunan. Walang So ayun po. Yan. So ano sila po yung ano natin suki sa ating channel, ano, sila yung nagko-comment doon madalas. Dati-rati nung nasa Japan pa sila, hanggang sa usapan namin pag sila ay nauwi rito sa Urdaneta ay susubok sila. At yun nga, last December sumubok sila ng 500 for heads at ayun, mukhang okay na yung kamada nila, kaya ngayon sila ay nagbalik rito para ano magpabook ulit. Actually, nagpabook na silang matagal sa atin. Kaya lang itong si Sir Kapogi, gusto niya nang i-fully paid yung ating RTL at saka cages. Kaya sila ay napunta rito. Ayan. So, sir, ilan yung ilan yung ano nyo doon? Yung current na alaga nyo? As of now, sir, nasa 500 po yung una. Pero ngayon nasa 498 na lang. May na heat stroke. Tsaka yung aksidenteng naiipit, sir, yung ulo. Na hindi nila na ibabalik. Yung po. Nagbibigti. Namilipit, nagbigti. Ayan. Tapos ngayon, sir, yung idadagdag nyo 288 yan. So andito po sila ngayon para magbayad dun sa kanilang pinabook na 288 heads na cages at saka RTL. Ayan. Sir, kumusta naman yung i-share lang natin yung mga experience ninyo nung una kayong Yung sa una, sir, sa totoo lang, medyo parang kakabahan kapag kung anong nangyayari. Kasi manok po yun, hindi naman nagsasalita. Sabi ko, ano kayang nangyayari dito? Pero tumatagal, nagagamay din naman na pag na-encounter mo ulit yung ganung problema, parang easy na lang. Parang wala na, okay na, ganito lang gagawin ko dyan, okay na yan. Ngayon, medyo okay na. Pero marami pang kailangan malaman. Pero totoo rin na talagang kapag nakatutok kayo sa manok, maganda yung production po. Tsaka makakabisado nyo. Makakabisado po yung actual na ikaw mismo yung nag-aalaga. Sa umpisa, lalo na 'di ba zero knowledge kayo? Zero knowledge po. Tapos nung andun na yung manok, kasi kumbaga yun yung gusto kong ma-share ninyo, yung experience ninyo noon para sa mga lalo na yung mga silent viewers natin kasi maraming nagtatanong paano alagaan, hindi ba mahirap yan, yung mga ganon, di ba? Pero kayo na-overcome nyo, Ang sa naman po kasi, Kap, malaking gabay yung mga vlog nyo po na ginagawa nyo, sir. Kasi hindi naman bawat minuto kukontakin ka para magtanong. Kumbaga sa napapanood lang, pwede mong balik-balikan yung video na ano kaya yung gagawin. Pwede mong balikan, makikita mo doon, mapapanood mo. Yun yung parang magiging guide mo. Tapos dahil actual mong ginagawa, mas makakabisado mo. Hindi katulad ng pinapanood mo lang, makakalimutan mo. Pag actual mo, araw-araw mong ginagawa, makakabisado mo na. Biglang sasabihin nyo na lang siguro na, ganito pala yun, ganun pala yun, yung mga ganun. Nung mga umpisang mga linggo, parang sabi ko, marami yung 500, parang hindi ko kakayaning alagaan. Pero nung tumagal, parang naging maning-mani na sa akin, gusto ko nang dagdagan. Sabi ko, dati, inaabot ako 1 oras sa pagpapakain, ngayon 20 minutes lang, tapos na lahat-lahat. Kung mga gamay na kasi. Kanina kasi nabasa ko yung chat nyo sa akin. Kap, magpakain lang ako, magpainom ng manok. Tapos takbo na kami kaagad dyan ni Mrs. sabi nyo. Kaya yun nga, nagpunta na sila rito. Tapos medyo na-late lang po ako ng konti. Paalis na pala sila. Kasi nga, nakita po kayo, Kap, ni Mrs. Sabi niya, si Kap, ayun. Sabi ko, yun. Kaya sabi ko, baba, sabi ko. Galing kasi ako ng City Hall, may pinapirma na ako kay Mayor. Yung regarding sa mga scholarship. Ng kasi dito sa amin, meron kaming 5,000 na scholar ng syudad. So, yung city namin yung nagbabayad ng tuition fee ng mga estudyante. So, may nag-apply kanina, sinamahan ko sila kay Mayor. Ayan. So, ayos talagang kapitan ng Dagupan, ng Barangay Tapuak. Tapos sir, meron din akong yung itatanong sa inyo, yung
Yung anong masasabi nyo nung panahon na yung tagtumal yung yung bakasyon ba? Yung sa presyo. Nung inabot ko po yun, sir, yung sobrang tumal at mababa talaga. April ata yun, sir, kasagsagan ng April. Talagang sa totoo, sir, yung presyo nun, that time na yun, nangingitlog na yung mga manok ko, small pa lang ang maraming lumalabas, sir. Ang hinahanap ng mga customer, large XL. Sabi ko, paano ba to? Puro small yung kunakuha ko, extra small tsaka small, bagsak presyo pa. Sa alas sa amin, sir, umabot ng 110 ampere tray. Ang cost to produce ko, 120. Sabi ko, abonado pa ako ng 10 pesos kada tray. Sabi ko, paano to? Di ang ginawa ko, sir, may paunti-unting lumalabas na ma-large, naiipon siya, nabibili. Kumbaga sabi ko, pag nabili to, mas mataas na presyo, na may tubo akong konti, yun yung pinantatapal ko doon sa lugi. Kaya sabi ko, konting tiis lang, sabi ko, kapit lang, sabi ko, makakaahon din. Ayun nga, ngayon, sobrang lakas at nagtaas ang taas ng presyo, sir. Ang ginagawa ko, hindi ko namang sinasabayan yung